What's up mga brothers? So welcome again sa bagong episode ng aking vlog at today ang pag-uusapan natin is ang Ghost Month o ano nga ba ang epekto ng Ghost Month sa pagnenegosyo. And on this video, pag-uusapan natin specifically sa car rental business at sa bago kong ginagawang negosyo. So tara! Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experiences sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa iyo. Ngayong papalapit na ang Ghost Month, marami na naman sa atin or sa mga Pinoy ang merong mindset na natatakot pumasok sa isang negosyo. Kasi sabi nila ang Ghost Month is naglalaro sa gantong mga panahon, yung parang tag-ulan, yung July to August to mid-September. Yung iba natatakot kumuha ng sasakyan, magpakasal, or kumuha ng panibagong bahay or mag-start ng panibagong negosyo. So meron talagang ganong cultural belief ang mga Pinoy. Kaya minsan ito rin yung mga month kung saan nalilimitahan din sila sa pag-take action nila sa bagay na gusto nilang gawin. So, pagdating naman sa negosyo, kung may negosyo ka na, may epekto nga ba talaga ang ghost month sa pagnenegosyo? Meron nga bang malas na dala ang buwan na ito? Kaya pag nagnenegosyo ka, minsan less clients, konti yung kita, or it is just based on statistics itself. So ano nga ba ang ghost month? Isa ito sa mga common belief ng mga Chinese or sa nadamay na rin ng mga Pilipino because we have tied up relationship with them. Kaya nga mayroong mga Filipino-Chinese community. At ang ghost month daw ay 7 month of lunar calendar. Hungry Ghost Festival sa Chinese belief. So ang mga common beliefs dyan, ayun yung sinabi ko kanina, yung mga iwas kumuha ng panibagong gamit, iwas kumuha ng panibagong kotse, sasakyan, at umiiwas din sa pag-start ng negosyo kasi malas daw, lugi, or hindi magandang simula. Pagdating sa cultural background, this is actually a culture pagdating sa Chinese belief system kasi nga nasa calendar nila yun. Pero pagdating sa business logic, I can say na based on yung experience, ang Guzman talaga, since tag-ulan nga kasi, di ba, hindi kagaya ng kaya tayo nakakaranas ng kaunting clients, konti kinikita, or depende to sa business, case to case basis pa rin naman. Pero kaya tayo na-experience nun, it's because tag-ulan, 'di ba? Walang masyadong okasyon, 'di ba? Or tapos na yung mid-year bonus ay pambayad na ng tuition nung June, 'di ba? Hindi kagaya nung mga December, ang daming festival, ang daming mga occasion na ise-celebrate. Kaya ang lakas talaga ng kita ng car rental business noon, as in left and right talagang nag-uunahan yung mga renter na mag-rent ng sasakyan sa'yo. Minsan kahit mas mataas pa nga yung presyo. Tapos nung summer, nag-continue yun hanggang summer. Sobrang lakas. Akala mo parang kabilaan talaga ni hindi ko na nga nakita yung sasakyan ko nung mga panahon na yon. And ngayon, since we are entering ghost month, nag-start talaga yun ng tag-ulan. Kasi nga tag-ulan eh. So basically, yung ibang tao ayaw lumabas. Ayun yung effect nun sa car rental business natin. Ayaw nila lumabas, wala silang ganong occasion. Kung meron man, bihira lang. Pero meron pa rin naman pa unti-unti lang. So sa akin, sa experience ko, ayun yung naging effect ng Ghost Month, yung nag-start pa lang ngayon. I think maglalast pa to hanggang September 1st or 2nd week. Kasi nga nanonotice ko yung trend ngayon, wala masyadong nagre-rent or bihira lang kung meron man yung mga renter ko na talaga, yung mga suki na kumbaga. So, I can say to be honest na hindi siya ganun kalakas. Pero na-mindset ko na kasi yung sarili ko na paghandaan yung bagay or mag-prepare sa tag-ulan, no? Kasi nung mga panahon ng summer, nung nakaraang Pasko, nung December, nung inumpisa ko tong negosyo na to, sobrang lakas talaga. And I know na merong malakas talaga na season sa pagnenegosyo at meron din namang month na mahina talaga. And ito na yun. Kung isa ka sa mga nag-start na ng pagnenegosyo ng car rental business at na-experience mo na konti yung renta mo or konti lang yung kita mo, or kung may kita ka naman, so good for you. Pero karamihan yan, malamang sa malamang na experience is ito, mahina nga. And it's because of us entering into the season na wala masyadong ganap at wala masyadong mga sineselebrate sa mga buwan na ito, kundi tag-ulan lang. So, pahinga lang yung mga tao sa bahay,
nagbayad na ng tuition, wala ng panggala, 'di ba? Magta-travel pa yan, next pa yan, mga October or mga bare months pa ulit yan lalakas. Malas nga ba talaga ang ghost month? So hindi naman 'no, it's just based on statistics. Siguro, kapag dumating yung point na meron na akong 3 units, marami na ako napapa-circulate na renter, mga advance booking, siguro hindi ko na masyadong, iindahin 'tong ghost month. Pero since I acknowledge this ghost month bago pa naman siya dumating, alam kong hihina talaga. So ngayon ginagawa ko na lang, positivity thinking, ini-enjoy ko na lang yung sasakyan, ako yung gumagamit ng sasakyan, and ayun, nagpaplano ako ng mga puwede kong gawin na pagbabago or enhancement sa negosyo na ito. So ano nga ba ang tamang mindset kapag, nagnenegosyo ka na mahina yung renta mo tapos nandito ka na sa ghost month 'no? Just continue improving your business by improving yourself as well. 'Wag mong isipin na nalulugi ka na porke walang renter, hindi naman 'yan, ngayon lang talaga. Kasi kung na-experience mo at nagpasa ka na noon, na-experience mo ang lakas talaga ng kitaan nung nakaraan, ang dami talagang mga renter. Gano'n talaga, it's just a cycle of the business 'no, may mga trends tayo 'no, na malakas talaga ang palo ng ekonomiya 'no, yung kinikita natin sa pagnenegosyo, at meron din namang mga panahon na wala talaga, and it's just same as harvesting and planting season. So tapos na tayo sa harvesting, right now kung hindi ka kumikita, hindi ka lugi, it's just a planting season ulit. So magtanim lang ulit tayo, mag-post ka lang ng mag-post or mag-ads ka lang ng mag-ads, humanap ka lang ulit ng kliyente. And darating yung time na kapag meron na ulit pera yung mga tao or tapos na ulit yung tag-ulan, nabayaran na yung mga dapat dapat bayaran, in-expect natin na magko-continue ulit 'tong ganitong klase ng negosyo at makikita ulit na natin na tataas yung trend. Ako na-excite ako sa upcoming bear months kasi alam ko dun talaga yung palo ng matindi yung pagnenegosyo. So ngayon, kung nandito tayo sa ghost month, improve mo lang yung sarili mo, pahinga ka lang, take your time, at, palagi mo lang isipin yung mga puwede mong gawing pagbabago sa negosyo mo. Just so, kahit na nagpapahinga, nag-i-improve pa rin tayo. So yun lang mga brother, marami din nag-message sa'kin, konting pa-happy hour lang about sa kung ano pang ginagawa kong negosyo. Marami nag-email sa'kin into wanting to joining my new business, which is a networking business in Ascendra. Hindi po ito pyramiding, hindi po ito scam 'no, hindi po ito real quick scheme na 'pag nagbayad ka sa akin, nag-pay in ka, wala ka ng gagawin, kikita ka. Hindi po ito yon. Ascendra is just like every other business 'no. Ito ay isang negosyo na kailangan mong trabahuhin para kumita ka rin. Hindi ito yung parang nagbigay ka ng pera ta's aasa ka na may babalik sa'yo, hindi po ito yun. So ang maganda lang sa negosyo na ito, you don't need lots of capital, kahit maliit lang puwede mong umpisahan 'no. Hindi kagaya ng car rental business 'no, malaki din puhunan 'no, kailangan mo ng sasakyan. Dito, ang kailangan mo lang talaga is just a mindset na gusto mong matutunan, open kang matuto. And at the same time, you're looking for, a partner na makakasama mo. Just like me right now, I'm building my team. I'm actually looking for a leader na makakasama ko mag-build ng magiging group ko dito sa area ng pagne-network business. So lahat ng mga nag-reply sa email ko, for sure i-re-reach out ko kayo sa mga susunod na panahon. Ang dami lang talaga kasing messages and ang dami ding inaasikaso. Plus ghost month sa trabaho din, naramdaman yung ghost month, ang daming ginagawa, sa pagnenegosyo. So siguro mga in upcoming weeks, I'm going to reach out to all of you. So yun lang, if kung interested kayo mag-join sa business ko, Ascendra by Joseph Lim, comment below and let's see paano kayo matutulungan. So mga brother, ayun lang ang conclusion ko about ghost month sa car rental business is wala kang dapat katakutan. It's just part of the process. It's just part of the cycle, no? Merong mga months na kumikita ka ng malaki, merong mga months na talagang tumatabo ka sa renter. At ito yung panahon na wala masyado. Hindi naman nga, no? It's just actually part of the trend na kailangan nating tanggapin. So, while waiting for the statistics to go up again, parang stock market lang, no? Taas baba naman palagi yan. Ngayon, nasa downtrend tayo. So, maghanda tayo sa paparating na uptrend. So, dapat niyan, may maganda ka ng system na ginagamit, may mga auto-reply ka na, no? Para mas makuha mo ulit yung paparating na trend, dapat ready ka. Kasi hindi lang puwedeng hingi lang tayo ng hingi ng renter tapos 'pag binigay sa'yo sobrang daming renter, 'di mo naman maasikaso, 'di ba? So, kaya part din ng pagnenegosyo ang self-development. So, dapat ready tayo sa kung anong blessings yung paparating. Paano kung ikaw, baso ka lang pero ang paparating na blessing is parang falls pala, waterfalls. So, hindi mo masasalo lahat, masasayang lang.
So this time, since it's ghost month, it's your part na pagtrabahuhan yung vessel mo, which is kung baso ka, gawin mong planggana yan. Kung planggana ka, gawin mo parang swimming pool yan. So, pag bumuhos yung blessings na parang waterfalls, marami kang masasalo. And it will overflow to you sa pagnenegosyo. So, yun lang mga brother. This is me again, Brother Lino. If may natutunan ka dito, comment mo naman. And if may question ka, nag-reply po ako sa comment. Mabilisan lang. Pero sa mga messages sa Facebook, sobrang dami na kasi natatabunan. So, I will try my best to reply as much as possible to you. So, ayun lang. Sana may natutunan ka. God bless you. At sa next video ko, abangan mo kasi siguro more on travel naman yon. Tsaka gusto ko rin gawin yung mga passion ko about sa sasakyan. So, siguro isusundot ko lang din. So, yun lang. God bless you. Bye-bye.